Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, tulong ng mga kaibigan, ikakaplander mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo ba- Mukhang test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law students, ano? alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect dun sa korupsyon. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala, Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? Kumusta mga kababayan, panibagong araw, panibagong reaction video na naman po ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay nagsalita na nga po itong si Senator Marcoleta. Kaugnay nga po sa nangyayari dyan sa Senado at sa mga kasamahan niya po sa majority na kinakasuhan. Dahil nga po sa kagustuhan ng minority na maagaw po ulit itong majority at nang makontrol nila ang Senado mga kababayan. Dahil base nga po dito kay Senator Marcoleta mga kababayan, ay nais ng mga ito na hindi matuloy ang pagdinig dyan nga po sa Blue Ribbon Committee patungkol nga po sa napakalaking nakawa na nangyari dito sa ating bansa, ang flood control mga kababayan. Dahil maliwanag na may mga pinagtatakpan o merong mga tao na ayaw nilang mabanggit nga po sa magiging pagdinig na ito mga kababayan. Kaya ginagawa nila ang lahat para mapigilan at kung anong pressure nga po ang ina-apply para lang makumbinsi ang ilan sa majority na lumipat nga po sa minority para di umanong makuha ulit ang liderato ng Senado mga kababayan. Grabe. Napakatindi na talaga ng nangyayari dito sa ating bansa at talagang nagkakaroon na ng pagkakakanya-kanya at dito natin makikita mga kababayan kung sino talaga yung mga politiko na may prinsipyo, kung sino yung madadala sa mga pananakot at kung sino yung maninindigan. At mapapanood din natin dito mga kababayan ang naging pahayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaugnay pa rin po ng issue na to na nangyayari po dito sa ating bansa, particular nga po sa nangyayari dyan sa Senado mga kababayan. Pero bago yan mga kababayan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Let me start first with this verse, no? I love this verse kasi it deals with two words that are very, very powerful. It deals with faith and hope. Sabi po sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ulitin ko po, nasa Hebrews 11:1. Of course, if you have time to tell Sunday then tomorrow, I'm addressing myself to fellow Christians, basahin niyo yung buong chapter. No? But sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So I want to talk about two words, no? Faith. Nakarinig po ako ng napakalungkot na statement. Sabi, ang Pilipinas po nagiging mas mahirap mahalin. No? So, just like Charles de Gaulle, sabi ni Charles de Gaulle,
Actually, hindi niya sinabi to, pero it's attributed to him because of his many statements. Sabi niya kasi, I love France, but he said something about the French people. Di ba? Parang madaling mahalin ang France, pero hindi madaling mahalin ang French people. Former President PRRD always said na friends niya ang mga Amerikano, but the American government is different. So, the way I take it, dun sa mga nagsasabing mahirap mahalin ang Pilipinas, I think hindi nagbabago. Lalong lumalalim ang pag-ibig sa ating bansa. Naguguluhan lang sa ating leaders at politicians. But again, there's a difference between magulo at ginugulo. At meron pong difference na maganda takbo, wag mong guluhin. And malaki po yung difference that sobra ang corruption, sobra ang poverty, sobra ang takipan, walang reform, walang change, mali yung values. You have to disrupt yan. Disrupt not in the sense na guluhin lahat, but guluhin mo yung momentum ng corruption, ng kasamaan, para nga magkaroon ng repentance, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival, or magkaroon ng pagbabago. So, it is my hope that a spark of hope appeared in May 11. Why? No problem yung takbo ng Senado pagka normal times. But alam po natin that there is a world crisis because of Iran, Israel, US war. We knew that in 2022, nung nagkaroon ng Russian-Ukrainian conflict, apektado din tayo. We know that our being in between the rivalry of China and US also has an effect on us. We also know that the flood control scam, the infrastructure DPWH scam, was so big, is so big, that no one imagined na may ghost projects. But until now, the facts have not all been laid out, no? And a clear reform, a clear change is not upon us. So we have to accept the reality that there are those in the Senate who are comfortable at ang utak lang ay yung impeachment, which is a good accountability mechanism. But it's not the be-all, end-all, because the flood control scam and other corruption, including agricultural smuggling, including I recognize the changes being done in the BRR and customs, diba? But the everyday corruptions that hurt people, diba? That's why yesterday, sabi ko, we have to look at the real numbers, no? We keep looking at 11, 13, 12, 11. Sabi ko nga, solid yung 13, hindi magpapa-11. So, kailangan natin makita yung real numbers, saka natin balikan bakit ang tingin namin yung 11 ay nango-11. So, what's the real numbers? 7%. May nagsasabing almost 8% sa pinakamahihirap. That means sa 100 pesos mo, 7 pesos napupunta lang sa inflation. So yung dating mabibili mo for 100 pesos, yung pera mo 93 pesos na lang. For the millionaires and billionaires, it is a problem but not that big a problem. But for those who ang daily wage is less than 700 pesos, first of all, usually ang trabaho computed a little bit over 20 days. Pero 30 days mo na. Sabihin mo na minimum wage every day, 21,000. Magkano pamasahe? Magkano renta? Magkano kuryente? Magkano pagkain? Pag kinumpute mo yun, sakop na yung 21,000. So, bawal magkasakit, bawal na magkaroon ng sapatos or gamit pang pasukan yung anak mo, bawal na magkaroon ng weekend man lang na makakain man lang ang pamilya together, bawal manood ng sine. So, these are the numbers that really strike at the heart of the everyday life ng Pilipino. Magkano na po ang bigas ngayon? So, sa Pilipino po, marami kang pwedeng tipirin, pero syempre, hahanap tayo ng kanin. And if you look at the numbers deeper, the poorest of the poor, di ba, noodles na nga lang yung hinahati-hati. Minsan, isang pamilya ng 5, hahati-hatiin yung noodles because nga, even the minimum wage is a luxury. So if you look at the numbers,
isama mo na yung unemployed at underemployed, almost 9 million yon. Tapos 10 million Filipinos abroad. Ngayon, yung iba sa Middle East nagkakaproblema, kung hindi man sa remittances, sa trabaho nila, sa kita nila. So, good for some OFWs na mataas ang dollar. Pero sa marami na nag-i-import at sa atin mga consumer, napakataas po ng itataas ng presyo ng bilihin kung hindi po makakahabol ang peso sa value ng dollar. So, we'll have a separate talk about the numbers, but I want to emphasize sa atin pong first speech as Senate President, yung bigger picture. Sinabi ko nga po, di ba, na napaka-importante po yung spiritual, economic, socio-economic well-being ng isang bansa, financial well-being ng isang bansa. Hindi lang po politika. Nakatuon kasi po tayo sa politika, which is important. Good governance is important. Accountability is important. But economics, health, education, the soul of the nation, values, this is very important. So going to the numbers, let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees, parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos iproprocess sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So, hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes, kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tignan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon? Na panay oposisyon, na panay sa Senado. 1 trillion budget,
Sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaction, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga. Sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat, no? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po, ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So, bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee. They can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation. So good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ang ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption. Diba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung
impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no? Sabi nga nila, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflections, for insights during this weekend. Hopefully, both sides will have their numbers in full force Monday. But yun nga, tuloy kasi yung takutan at yung sinasabing maaresto na and then kung sino-sino ninename nila na babaliktad. What's happening in the Senate, lahat tayo may stake dyan. Ang ating, pati yung hindi pa botante, all Filipinos have a stake there because we all came together under different constitutions saying that check and balance and an independent legislature is good for the nation. Because in the past, pag na-concentrate ang lahat ng power sa isang opisina o tao, abuse ang nangyayari. Ngayon nga po, separate ang House at Senate, separate ang judiciary, separate po ang executive. Nagkaroon ng flood control scam. Nagkaroon ng kung ano nung smuggling. Nagkaroon ng yung problema sa BIR, di ba? In the first few years, yung kung ano-anong nabuko ng mga kalokohan. So, it's ongoing in every level of government, from the barangay until the national government. So, if power is going to be concentrated just in the executive, kawawa naman tayo. I don't think the president wants this. And I continue to extend a hand of working together professionally. But I really think he's not getting the right information. So I do hope that the senior officials in the cabinet will be able to get the right information and throw the right information. Because one, yung 11, nang-o-onset talaga, hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Then there are forces, spiritual and physical forces in this nation that wants to keep us poor, that wants to keep corrupt, that wants to take out hope. So where I started, that's where I'll end. Don't lose faith, mga kababayan. Have faith. Don't lose hope, mga kababayan. So Christians, Muslim, anuman ang ating paniniwala, keep praying. Malaki ang pag-asa ng ating bansa. But we have to. We have to get things done. Good afternoon. God bless you all. Well, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang yan naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Ibang division to. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay ito hong kaso niya na may kinalaman sa graft
Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo, opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago bago sampahan si Senador Jinggoy ng kahit anong mga kaso, grab, plunder at kung ano-ano pa. At bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, Opo. baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong na Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama Ganun niyo nga. po sa majority. Napansin nyo rin yata Yes yun. po, yes po. Marami na kapo Hindi na lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di Ay, ba? opo, oho. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya mga... ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? Ano ba? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang Sen, no? halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. Naku po. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. Oho. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. E di sila na uli. O, ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So, ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, ay ano? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Yun. Yun ang iniintay ng mga Pilipino. Para malaman na kung sino talaga yung dapat kasuhan at makakulong dyan sa flood control na yan. Mag-schedule na po. O, baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen, Tama po. bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang Maganda to. May imbitahan na yung mga ayaw imbitahan nung 11. Magsasalita na yung mga ayaw na lang pagsalitain. Kaya magandang abangan to mga kababayan. humarakas
sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako, balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lobas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing, Opo. yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Saka bakit may mga pagungumbinsi at pananakot? Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yan ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Maliwanag yun. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya
Doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Sinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Grabe talaga. Ayaw mo nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi naman private pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, ano? Oho. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre eh. po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon, Maka-influensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Noong mga panahon Kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi plunder nga raw, Pag Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, sa Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi, Jen, ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkat yun, ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na, ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas, opo. Oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka mo na, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo.
Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yun dito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang Oh. wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao din? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa ho bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawan law eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong mai-injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya Parang naman, ganun. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kanya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. Dahil sa Ganun. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po.
bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako, ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat ng kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. No? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Yan, oh. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung totoo ako'y naman yun. Tsaka bata. kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga, sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, oh. Kaibigan niyo yan eh. Oh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita ka mo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Oho. Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Oho. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. oho. Noong mga panahon na yun. Yes po. Pagkatapos may plunder ako, Jen. Oho. Dililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, doon Jen. talaga uuwisin, Hindi ano? sila tumitigil, araw-araw. Oho. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. Oho. So, yun. Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Chis Escudero. Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami Gagawin din. nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba.
Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati po ba yan hahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya ng Assistant Ombudsman, Clabano yata yung pangalan. Yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay o anumang impluwensya na maibibigay ninyo. O anumang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. E paano mo nga ikukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Ang buong akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din itong taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pag-angako sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.